So again, as the same agenda, katulad sa mga ginagawa natin, ang first topic is about building a website in minutes gamit yung ating website building guide. Then pangalawa, yung special offer. Kung sakaling magustuhan nyo, meron tayong AI, marketing at saka automation. And pangatlo is yung question and answer. So, mag-umpisa na po tayo sa ating website building. Sa ating website building na gagawin natin para sa freelance business ay kung kayo ay, of course, mga freelancers, kahit mga coaches or entrepreneurs, ay magagamit nyo po ang particular training natin ngayon. So bago po ako mag-impisa, a little bit about me. Ako po si Fernando Horbuda. Tayo po ay isang head website designer ng WebTools. Tayo din po ang founder. So ang WebTools po ay currently merong 3.3K followers sa kanyang Facebook page. Meron na po tayong 627 members sa ating community. And meron na pong 490 users na nagtitiwala sa paggawa ng website sa WebTools. So, yan po ang short profile ng WebTools. So, enough of WebTools. Ngayon, pag-usapan po natin yung mga kadalasan na struggle natin. Kung kayo po ay stress sa dami-dami nakikita nyo online ng mga layouts, kung kayo ay medyo nawawalan na, nalilito kung ano ang software or application sa paggawa ng website na pwede natin gamitin katulad ng WordPress, Wix o kahit ang WebTools, or kung kayo ay hindi alam paano gumawa ng mga paragraph ng headline caption, itong ituturo natin sa inyo, good news, meron tayong guide na pwede nating reference. So, yung guide po natin, may 3 steps. Unang step is you have to define your specific goal and kung ano ang template na gagamitin nyo sa website builder na gusto nyo gamitin. Whether gagamit kayo ng builder ng WordPress, Wix, Weebly, or sa WebTools, ay kailangan is malaman natin anong template na gusto natin gamitin doon. Using a template, mas mapapabilis natin ang paggawa ng website. And once na, of course, before using the template, ano yung goal? Para yung goal natin is maging reference natin doon sa template na pagpipilian natin. So yan po ang step 1. And step 2, doon na po tayo mag-uumpisa gumawa ng content. Ano ilalagay natin sa website doon sa template na napili natin. And titingnan natin then once na yung template is angkop ba doon sa layout sections na importante para to amplify yung goal na napili nyo sa step 1. So, once na nagawa na natin yung content, yung layout doon sa website, so, nandun na lahat. So, kailangan i-check natin yon sa step 3. Kung optimize ba yung website. Ito ba ay nakikita ba natin ito sa mobile? Nakikita ba natin ito sa tablet? Or kahit anong gadget nakikita ba natin? Mobile friendly ba yung website natin? So dapat natin i-check kung optimized ba siya for mobile. And i-check din natin yung kung ang mga images is mabilis mag-load sa website. And i-check din natin kung secured ba yung website. Meron ba siyang SSL na standard para sa lahat ng website. So, yun ang step 3, optimization. So, doing steps 1, 2, 3, ay makakatulong ito para ma-optimize yung website ninyo para you can convert or you can get more conversion or outcome sa gusto ninyo sa inyong website. So, umpisahan na po natin ang pag-demo. So, ang gagamitin natin na template, by the way, no, meron tayong, bago ako sa ating live na software, kung gusto nyo makuha yung guide natin, punta lang po kayo sa website in minutes.webtools.site. Then, click nyo lang po yung access download. Then, lagay nyo lang yung first name at saka email to get the PDF and training. After that,
So ito po yung magiging template na gagamitin natin, no? So ang example is yung freelance business. So paano natin gagamitin ang template na to na hindi naman related sa freelance business, pero dahil nakikita ko na ito makakatulong yung template na to para to showcase my work and let my potential customers contact me, no? Showcasing yung work natin. So dito, so pupunta po tayo sa ating builder. So kung may account kayo sa inyong builder, login lang po kayo. Halimbawa, ang ginagamit nyo is WordPress, Wix. Kailangan nyo lang mag-login doon sa website builder application na gagamitin ninyo. Then mamili ng template para maka-start na kayo. Dito sa atin, ang gagamitin natin na builder is yung web tools. Okay? So, dito sa dashboard, kapag login na kayo sa dashboard, makikita nyo yung itong setup na to. So, normally, dito yung workspace or folder. So, ang gagamitin natin na version ng ating website builder sa WebTools is yung Pro para lahat ng features ay magagamit natin. Sa starter kasi ay limited lang po. No? Limited lang po yung magiging features na dito sa starters. So, di lahat. So, later on, kung gagamit kayo ng WebTools, pwede kayo mag-add ng members. Okay? Pwede nyo rin makita yung mga paano ano yung mga onboarding videos dito, mga help videos, meron din po tayo. No? So, halimbawa, dashboard overview. So, pwede po makita dito. No? Pwede nyo panoorin paano gamitin yung builder. Okay? Pero sa ngayon, magde-demo tayo ng bagong website. Okay? Okay. One moment. So, ayan. No? So, dito. So, ang gagawin lang po natin para umpisa tayo sa paggawa ng website, click lang po natin ang plus under create new project. Click natin ang plus. Then, may tatlong options. Ang unang option gagamitin natin yung website and landing page. So, click natin yung create. Ngayon, magbibigay po ang builder natin na pwedeng pagpipilian ng mga layouts. Pero sa ngayon, ang gagawin natin, we will start from scratch. So, i-click lang natin start with this design. Ayun, hintayin natin habang naglo-load yung ating builder. So, dito hindi kailangan mag-install ng application dahil cloud-based na po tayo. So, malinis po, no? Hindi masyado cluttered at saka intimidating yung ating builder. So, simple lang para at least medyo nakafocus tayo, medyo hindi kalat. So, pero magbibigay lang po ko ng little overview ng ating editor. So, nandito na tayo sa editor kung saan makakapag-edit tayo ng ating website. Okay? So, dito sa left side, no, nandito yung CMS section na kung saan lahat ng mga content ay pwede natin ilagay dito. No? So, dito yung mga elements na ilalagay natin sa editor, yung text, image, button, icon, spacer, map, videos, at saka marami pang ibang elements katulad ng Calendly, ng mga advanced elements na pwede natin makita dito sa ating WebTools Pro na builder. Okay? So, nandito naman yung, halimbawa later on, no, pwede natin i-organize yung mga section or block na nandito sa ating builder. So, ito naman yung para sa mga colors, mga fonts na ginagamit sa ating layout. So kung gusto natin mamaya, no, i-check natin kung pwede ba siya sa tablet, mobile, nandito po. And para sa mga membership naman, no, pag gumagawa kayo ng membership site dito sa WebTools Pro natin, dito po natin makikita paano siya na-view as sa members at saka hindi members. Okay, so itong last part, ito naman po para pumunta sa dashboard at saka iba pang mga links. So dito sa pinakababa, sa right side, so nandito yung help section. Pag i-click natin ito, lahat ng mga tutorial, mga 80 po ito. Ano? Paano mag-add ng text, paano mag-add ng video, mag-add ng columns, rows, nandito po lahat. So nandito naman yung para yung mga nakatago na mga blocks. So pwede tayo mag-undo, redo.
pwede natin i-preview yung ating website, and dito tayo magpa-publish. So yan. So yan lang po, no? So ngayon mag-umpisa na po tayo mamili ng i-load yung template na gagamitin natin. Hahanapin natin ang template na ito, Snap. Okay? So dito, click ko lang tong plus to start building a page. So meron na tayong mga existing blocks na pwede natin pagpipilian dito, no? Dito kagandahan sa ating builder is palit lang yung text, palit lang yung image, no? Madali na gumawa ng website. Pero hindi tayo sa blocks, dito tayo sa gawa na website. Yan. So maraming mga website template na gawa na. Halimbawa ito, may 4 layouts. Kung mapapansin natin, so meron na siyang homepage, meron na siyang martial arts, meron siyang yung mga sections dito, no? Mga pages pwede diyan. Pero sa ngayon, ang gagawin natin one page, no, para makita niyo lang. I recommend, no, pag nag-umpisa pa lang tayo sa ating business, lalo na sa mga freelancer, no, focus muna kayo sa isang service na gusto niyo na i-promote. And tingnan niyo kung ang service na yon ay maraming nangangailangan. Maraming market para for that particular service. So, example, dito, no, hanapin ko yung word na Snap kasi yung template na gagamitin natin is Snap. So, search ko lang dito sa layout, Snap. Hintayin natin konti. So, kung wala akong makita, punta tayo sa one page. No? Muli na sa one page yung section yon. Hindi siya nakita ang Snap. Hanapin natin dito ang Snap. Okay, Snap. Snap. Parang camera siya, no? Para tingnan natin paano natin i-customize yung particular layout na to na pili natin sa freelance business. Hanapin natin yung Snap. Okay, it's a one-page website. Ayun, nandito na. So, camera app pala siya. No? So, ayan. Click natin ito. So, isang page lang. Okay? So, para makuha natin lahat ng mga font style, yung color, kailangan lagay natin na replace global styling. Then, import this layout. Ayan. No? Import this layout. So, imported na yung layout natin. Medyo lilitan ko lang konti. O, tama. Pwede na siya. Tapos medyo malawak. Ayan. So, dito, ang magiging pangalan, ang business na, freelance business na iniisip natin is lagyan natin ng pangalan na AZ Frame Designs. So, nagdi-design ng mga frames. So, yun ang freelance business na gagawin natin. So, since wala pa tayong logo, gagamit muna tayo ng text. Ang gagawin ko lang, ida-drag and drop ko lang ang text dito sa ating left side panel. Then, click, drag, and drop dito. So, highlight ko to. Then, lagay ko AZ Frame Designs. Then, lalakihan ko lang yung text. So, every time na i-click natin ng text element, may lalabas na toolbar. No, para yung mga settings ay mabago natin. Ma-customize natin. So, yan. Then, ilalagay ko lang siya sa color blue. Then, bold. And, i-drag natin dito. Okay. So, delete ko na lang itong logo. Okay, dahil nag-umpisa pa naman ako. So, hindi ko kailangan muna ng menu. Ang gagawin ko, di-delete ko lang itong menu. Then, itong portion na to, ilalagay ko siya, yung button. Ilalagay ko siya, i-align ko lang siya sa right. Yan. Balik tayo. So, icon box pala to. So, gagawin ko na lang, i-move ko lang yung column. No, para medyo malapit siya sa right. Para may balance. So, gagawin ko dito is contact. No? So, ito, showcase naman ito ng mga frames na ginawa ng AZ Frame Designs. Contact us. So, papalitan natin yung icon ng phone. Phone. So, yan. Yan, palitan siya. Contact us. So, wrong spelling. Yan. So, tapos na yung header. Next tayo, dito. Ngayon, hindi ko alam paano mag-create ng headline dahil more on design naman ako. So, magpapatulong tayo kay AI.
So si AI, click ko lang ang icon na to. Then ilalagay ko dito, give me a headline for, headline for, ano yung business? AZ Frame Designs. No? So, enter. Ayun. Elevating your home decor with custom frames. Diba? Nakatulong si AI para mag-create ng title. Madali na lang. Diba? And attention-grabbing yung headline. No? So, dito naman, itong caption sa baba, dapat related dito sa headline, sub-headline ito. So, gagawa tayo ng another caption para doon. So, dito lalagyan natin head caption for AZ Frame Designs. Enter. No? Pwede nyo i-press ang enter para mag-generate ang AI or i-click nyo lang yung arrow. Yan. Bringing memories to life, one frame at a time. Related din, di ba? Ganda. No? So, yan. Then dito. So, again, kapag gagawa kayo, nag-uumpisa pa lang tayo sa ating freelance business o meron tayong mga ka-accounting clients, I recommend, once na magpo-promote kayo ng inyong service o ng inyong product online, focus muna kayo sa one call to action sa website ninyo. So dito, ang call to action natin is contact you. Dapat i-contact ka. So it's whether doon sa messenger mo or WhatsApp. So ano yung link? Basta anything na may link, katulad ng messenger, pwede natin gamitin yung messenger link ninyo na ilalagay na natin dito. So ang mangyayari pala dito, which I remember, hindi call, kundi since messenger siya, gawin natin chat. Yan. Yan ang link, no? Chat with us, chat with me. Chat with us. Chat with us na lang. Yan po, chat with us. So ito, palitan natin yung image. Upload tayo ng image, the AC frame, ano kaya maganda. So halimbawa itong frame na to. So, of course, dito, kinuha ko lang po ito sa pexels.com, no? Para at least meron ng idea. Total, kung kukuha tayo ng images sa any copyright free na mga platforms, so make sure na kung anong image dyan is kaya nyo rin gawin. So, yan ang parang tip, no? So, since at least yan, so kaya naman natin yan, no? For example. So, tapos na. Then, make sure, every time na natatapos kayo sa every block, katulad nito, this is one block, yung header, another block, yung may ganito, another block. Make sure na ipapublish nyo na siya para yung work ninyo ay hindi masayang. No? Kung pag worst scenario ay nag-brown out, walang kuryente, nawalan ng internet. So at least nakasave na kayo yung pinaka-latest. So yan. Then ito, palitan natin ng chat with us. Yan, update natin ulit. So dito, mga testimonial. So, ang ilalagay natin dito, patulong tayo kay ChatGPT ng sample testimonial. So, paste ko lang, no, yung kinapi ko kanina. Give me a sample testimonial. Lakyan natin. Testimonial for AC Frame Design. So, press natin enter or click natin itong arrow. Enter. So, tingnan natin. So, nag-generate yung AI. Yun. Ang haba ng testimonial niya. Diba? So, kunin lang natin yung first paragraph. At least, you have the idea. So, si ChatGPT kahit paano is nagbibigay ng idea. Then, from that idea na na-generate niya na text, so edit nyo kung iyon ay magmamatch din sa business niyo. So, I recently worked with AC Frame Designs to create a custom frame related. Okay. So, Gizmodo. So, kung yan. So, sa iba natin, Filmodo. For example, yun ang ano. So, of course, ang ilalagay nyo dito yung actual na mga customers ninyo nagbigay ng reviews or testimonial. Okay. So, yan ang example. And since ito, ang ginamit natin na element, no, para makuha ito is itong carousel. No?
Yan, carousel. Ilagay natin dyan. Yan. Carousel po itong element na nandito yan. Yan po siya, no? Carousel. So, at least nakita nyo lang kung saan ang source. So, delete ko lang. Kung gusto nyo malaman pa paano gamitin yung carousel, again, click nyo lang yung help. Then, hanapin nyo lang yung carousel. Yan. May video siya, no, na pwede nyo panoorin at malaman pa paano gamitin. Okay? So, yan ang carousel example. Then, update. So, ano yung mga highlights? Ilagay natin dito mga highlights na gusto niyo yung ipakita para sa inyong service. So, magpapatulong tayo ulit ng 3 highlights. So, click ulit itong plus para makikita yung mga elements. Magdadrag lang ako ng text. So, dito, maglalagay ako dito na give me 3, sabihin natin 5 na lang para makapili tayo. May 5 services offered. Yan, ano? Services offered by AC Frame Designs. Enter. Okay, zoom in tayo. Yan. Yun, di ba? Meron na siyang pwede natin maumpisan. Of course, check natin kung yung services na to ay magmamatch din doon sa freelance business. So, Control C. So, for demo purposes, nilagay ko muna dyan. No? Okay. Then, ito. So, ang color, nagbago. Balik natin dito. Yung shadow framing, Control C. Control V. Balik natin ang color. Then, pangatlo, canvas stretching. Ito parang magandang art and mirror installation. So, ayan. Ayan, balik na ang color. Ayan. So, CI nakatulong, no, para sa mga services na tingnan din natin, pwede natin i-offer. Kung yun naman ang nilagay nila na service na nandito, na binigay ni AI, is may potential market din, then gamitin natin. Okay, close natin yan. So, dito, gagawin natin, mamimili tayo ng icon regarding sa framing. Custom picture. So, ito, nagmamatch na rin. Shadow box framing. Tingnan natin, may icon ba na shadow? Shadow. Frame. Shadow. So, sabihin natin, ito na lang. To represent lang. Art mirror. So, dito art. So, sabihin natin, ang ilagay natin dito is paint. Yan. So, at least magre-reflect lang. Then, update. Diba? So, another picture. So, pwede natin introduce dito yung out of our services, ano yung pinaka-featured services. So, ilagay natin dito. Remove natin yung image. Mamili tayo ng services dito na medyo gusto natin i-feature. Sabihin natin ito. Example lang. So, featured service. Then, for featured service. Okay, sabihin, patulong tayo kay AI ulit. Hello, Sham. How are you? Ay, sorry. Dito pala, nagwe-webinar ako. Okay, dito, patuloy tayo. Okay, check natin dito. Ngayon, AI. Okay, give me, paste natin pala. Give me a top service offered by AC Frame Designs. Okay, enter. Sabihin natin picture framing, di ba? Lagyan natin artwork picture framing example. So, of course, kung service nyo ito, madali na kayo mag-create ng kung ano gusto nyo i-feature. Then, dito, ano yung benefits?
Okay. Top 5, sabi natin, highlights for highlight services or benefits for artwork picture framing. Enter. Yan, no? Preservation ng picture, di ba? Preservation and isa, aesthetic enhancement. Copy ko lang to, paste ko dyan. Then itong parang caption niya, kakopy ko lang, copy paste, and ipapaste ko dito sa baba. So hindi ko kailangan i-bold ito. By the way, yan. Then ilagay lang natin sa paragraph. Yan. So delete na natin yung iba. Okay. Oh, nawala yung isa. Pwede natin i-undo. Diba? Preservation. So duplicate ko lang ito para ilagay dito para hindi ma-delete. Type lang natin preservation. And describe yung like your artwork. Yan. Okay. Yan. So yun. So ito, para hindi na ako umulit ng layout na to, pwede ko i-copy yung particular. Yan. Oh, hindi pala siya. Lagay natin ganyan. Yan. So preservation. Then, lagay natin dito frame. Sabihin natin example ito. Then another one, frame. Sabihin natin ito. So at least you get the idea paano mamili ng mga icons. Mabilis. So ang mahalaga kasi na ma-promote natin ating service, and pagtapos na ito, later on you can improve and add more content, no, in the process. So dito, so sabihin natin, okay, we are passionate. So pwede yung mga team nyo dyan. We are passionate about frame designs. Yan. Diba? So, about us. So, dito give me a paragraph about ano yung business? AZ Frame Designs. Period, enter. At least related lang lahat ng ginagawa natin yun. Meron ng paragraph. Then, ilagay natin dito si and B. Example, shortcut na lang. Tapos si, sabihin natin Ace and Nancy L. Example, no? Designer or okay. Head frame design na frame designer. Okay. Sabihin natin to, sabihin natin ang una is owner, designer, then sales, example na lang, no? Example. So of course, kung meron kayo sa team ng mga freelancers, so lagyan nyo lang dyan mga pictures nila. So kakailangan nyo lang is ganon, example, load tayo ng ibang picture, no, para makita nyo kung paano. Let me check, no, kung meron tayong makikita na picture. So punta tayo sa down. Okay, picture. Then, solutions natin. Example ito. Para makita nyo lang paano gawin. Di ba naka-square siya? So, may magandang feature ang ating WebTools Builder na kung saan pwede tayo gumamit ng mask na ilagay natin sa circle. Automatic naka-circle na siya. Kung gusto natin palakihin yung picture, pwede natin yung pointer ilagay sa gitna ng mukha, then i-zoom natin. Yan. So, yan example. Gawin nyo lang dito sa iba din.
So, para mag-match yung pare-pareho yung size ng ulo ng face. So, update. So, dito again, kailangan yung call to action is chat with you, no? Para to contact you. So, contact us. Contact us for more details. Chat with us. So, ilagay natin dito yung icon. Chat. Okay? Then, give me a short details to short call to action information. Okay, sample lang. Hindi natin kung naintindihan ni ChatGPT. Yan, di ba? Take action and now make a difference. Donate. Iba lang yung sinabi, no? Give me a short call to action for AZ. So, kailangan nandun yung pangalan din ng business. Designs. Enter. Kasi kung hindi, si ChatGPT na nag-generate ng gusto niya. Ayan. Contact us today. Tingnan natin ang sinabi ni ChatGPT. Contact us today for a free consultation on your framing needs. So, okay na yung number 1. Delete ko na lang yung yan. So, nakakapagbigay ng idea si yung AI natin. So, update natin. Break natin yung Zoom. Update. Yun. Then, palitan natin ulit ng ayan. Okay. Then, dito, maglagay tayo ng another text or pwede natin, okay, gano'n. Text. AC frame designs. Then, ilagay natin sa blue. Nakikita ba? Pwede naman. Or white. Then, lakihan natin yung font. 24. Then, gawin natin blue. So, delete na natin ito. Okay. So, yung website terms and privacy policy. And dito yung, so gusto natin yung Facebook is nauna. So, click lang natin yung Facebook icon, then move natin yung arrow. Nandito na-move na yung icon ni Facebook sa left. So, yun ang gamitin yun ang purpose nito. Then, lagyan natin ng link ito. So, click natin yung link. So, dito sa URL, click natin. Then, sa link to box, ilalagay natin na https:// then, ano yung pangalan ng Facebook page? Link, facebook.com/azframedesigns. Yan. Halimbawa, yan yung Facebook username niya. Then, make sure, dahil outside of your website, open in new tab siya. Yan. Then, update tayo ulit bago medyo to anticipate. So, itong menu, delete na lang natin. Di kailangan mo na to. So, dito, pwede na ito. Then, okay. So, gawin natin, ilagay natin sa middle. No? Yan. Para center siya. Update. Yan. So, check muna natin yung ating guide. No? Di ba kanina yung goal natin sa step 1 is to showcase and yung template nakapili tayo, and step 2 is yung compelling content na ginawa natin gamit yung AI, at saka yung layout sections na ginawa natin, which is ito na. Tapos na tayo. Yung mga layout sections tapos na. Complete website na. So, anong sunod yung last part? Is yung optimization na. Paano natin optimize ang website na to make sure na pag pumunta yung visitor natin, ay yung necessary or desired call to action na gusto natin to contact you is functioning properly. So, dito, check natin, dapat itong chat with us, dapat ang link is nakalink doon sa Messenger. So, click natin yung link ulit. Punta tayo sa URL dahil wala din nakalagay. So, lagay natin https. Ang Messenger na shortcut is m.me, then yung username. Example is az
Frame Designs. No? By the way, para makita natin. Yan, ganito, AC Frames. So, ito yung format. https://m.me then AC Frame Designs. Kung example, ito yung kanyang messenger link. Then, open in new tab dahil pupunta sa ibang website. Okay? Yan. Yan example. So, update natin. Yan. So, gagawin natin, i-copy-paste na lang natin yung link na to para sa ibang call to action na button. Ito, copy natin, punta tayo sa URL, then paste. Copy-paste, sa ginawa ko is gumamit ako ng keyboard para mabilis. Update. So, lahat ng buttons is lalagyan natin ng link. So, chat with us. So, ito, Control D sa keyboard, then open in new tab. Update. Yan. So, tapos na yung link. No? Pupunta na siya. Next is to check ang mobile. No? Yan. Sa tablet, maganda na ba? Oh, nandito ang chat. So, gagawin natin is i-move natin yung frame na to. And column pala, no? Para yung call to action sa header is nandoon sa right. So, yan. Okay na dito. So, yun ang kagandahan kapag may template tayo na ginagamit sa website builder na gagamitin natin. Automatic kasi yan is nag-a-adjust na doon sa mobile. So, kakaunti na lang yung gagawin natin. So, katulad ng web tools, nandito na. Hindi na masyado mag-adjust. Automatic siya nag-adjust sa tablet. So, paano naman sa mobile? Sa mga cellphone. So, umpisa tayo. Okay. Counting edit na lang. Yan. Okay. Picture. Yan. Okay. Design na. So, ito, gawin natin center. Update. So, initially, kung kailangan natin ng mobile app, naghanap tayo ng mobile app developer, dito, kahit hindi muna tayo mag-hire ng mobile app developer, is pwede na natin magamit yung website as mobile version ng ating business. No? Para makita ng mga potential customers natin. Nakaka-generate na kagad tayo ng mga clients, mga leads, prospect, and clients gamit ang website. So, yan. And yung mga in the future, kung gusto niyo mag-develop ng mobile app, pwede yun in the future. Pero sa ngayon, dahil nag-umpisa pa lang tayo, pwedeng ito lang muna. Yan. Gawa na. So, check na natin live yung website. Paano? Click lang natin itong preview icon sa pinakababa. Sa bottom left, right, left corner. No? Yan, hintayin natin. Ayun, gawa na yung ating website. No? So, itong link, pag i-click natin yan, messenger siya. No? So, yan. Since hindi naman nakalagin ako, kaya hindi siya nag-direct. Yun ang messenger. So, lahat ng button natin is messenger. No? Sa yan, kung mapapansin, tingnan nyo sa area na to, makikita nyo ang link dito. Yan, no? M.me AC Frame Design. So, gawa na siya. So, pwedeng link. Ngayon, para mag-add na rin ng subscription, no? Para makapture natin lahat ng pumupunta sa ating website, nakakakuha din tayo ng contact information sa kanila, pwede tayong maglagay ng form, contact form. So, nailalagay natin sa dulo. So, instead na chat with us, pwede natin, okay, sabihin natin dito is sign up for tips and tricks. For example lang, ano. Then, instead na button na yan, delete natin ito. Ang ilalagay natin is contact form. Para white form. Ang purpose is to capture yung contact information ng inyong visitors. Yan. So, email, tanggalin na natin ito. Then, submit. Kahit email lang. Okay, so ang icon, remove natin. So, dagdagan natin ng another field. Say, for example. So, click ko lang yung email, then duplicate ko lang siya para magdagdag ng another field. Yung una is first name.
maski first name. I recommend na nga 2 fields mo ang ilagay nyo dito for contact form, no? Pag gusto natin mag-collect. Kasi may mga ibang application na 2 fields lang, more than that ay hindi nagiging successful yung contact form niyo. So yan, dito email address. Kahit 2 lang. At compliant din kasi pag 2 fields lang, no? Pag halimbawa ng visitor niyo is from abroad, no? At least nakakapaglagay siya ng contact information niya, and later on pwede niyo silang i-update via email. So yan, update natin. Then medyo mahaba yung contact form, gagawin natin is i-minimize natin yun, ang width, no? Yan, update. Yan. Then next is sa submit, gusto natin na ma-notify tayo every time may magsasubmit. So kailangan natin i-set up yung plugin, email notification, then ilagay natin na email to, for example, gamitin mo natin yung web tools na email, and yung subject is AZ Frame Designs Website Inquiry. Okay? Then, para malaman natin kung sino ang nagpadala, doon sa from name, pupunin natin yung first name. Yan, okay? Then, paste natin dito. Yan. So, copy ko lang to para doon sa email naman. Okay? And continue. Done. Okay? Then, every time na may changes, minsan, hindi activated ito. So, kailangan na natin maglagay ng space dito sa may text box. Yan, para ma-activate ito. Update. Updated na siya. Then, preview natin. So, hintayin natin. No? Ayun. Then, punta tayo sa baba. Nandito na yung sign up form. No? Then, ilagay natin first name. Anong first name? Example, ako, gusto ko magkaroon ng ma-update about tips and tricks about creating frames. So, sabihin natin Ferndel. Then, email ko is fern@ferndelhorbuda.com. Then, submit. Again, may error. Bakit? Dahil ito, kailangan natin na ma-set up ang field type. Naka-email siya. So, kailangan naka-text. So, ito, anong field type niya? Email, tama, kasi email address ang ilalagay. So, nabago na natin. Update tayo ulit. So, balik tayo doon sa ating website. Then, reload na natin. No? Para mag-reflect, mag-register ang changes na ginawa natin sa ating editor, which is sa backend. So, ito na. So, lagyan natin yung pangalan ulit. Then, yung email, submit. Yan. Your email was sent successfully. So, paano natin malalaman kung ma-submitted successfully ang contact information ngayon? No? Pwede natin i-check doon sa ating dashboard dito. Gagawin lang natin is pupunta lang tayo dito sa link na to. Then, go to dashboard. Then, ito yung project na ginawa natin. 16, palitan na natin ng AZ Frame Designs. So, orange. Tingnan natin. Ito ba yun? Ayan, orange. Diba? And numbers. Then, palitan natin i-check natin yung leads. Yun. Yung pangalan na nilagay ko kanina, ayan, nandito na. Okay? So, kung halimbawa, maglalagay ulit ako ng another name, like for example, Nancy, then nancy@gmail.com, submit, no? Check natin yung leads. So, ngayon, kailangan natin i-close muna para refresh, ano? Click natin yung 3 dots, then leads. Ayan, nandito na si Nancy. And, paano naman ma-check sa email? So, since ginamit natin yung web tools, so, lalagay ko lang dito, AC Frame Designs Website Inquiry. Yan, lagyan natin ng quotation, no, para search. Yun, nandito na yung Ferndel. Yan. So, nandito yun na yung contact information na nagpadala. So, ganun po. No? Balik tayo, nandyan. So, aside dun sa dashboard, dito nakakatanggap tayo, at the same time, nakakatanggap din tayo ng email yun kay Nancy na nandito na rin.
So every time na may nagsa-subscribe, nagsa-sign up sa website ninyo, naka-capture niyo yung inyong visitor, yung information nila. Meron kayong database. Hindi lang si Facebook na may user, kayo rin may mga users of contact list na pwede kayo mag-update. Yan. So, yan. Tapos na po yung ating freelance business website in minutes. Ganun lang po, no? Using our web tools building guide, no? In 3 steps. So, yun. No? Ganun lang po, no? Sundin nyo lang po yung guide. Yan. So, 3 steps lang po, no? Your goal and template ng website builder ninyo. Step 2, yung content and the layout, no? Then, step 3 is optimization. Mobile friendly ba siya? Mabilis ba mag-load? And secured. By the way, yung sa atin, kung mapapansin ninyo, may SSL na po lahat ng website ng WebTools. Dito sa AC Frame Designs, HTTPS : may HTTPS siya. So kung i-preview natin yan, lahat ng website, by the way, para medyo professional pala yung pangalan na yan, click lang natin 3 dots na to, publish. Then, kung naka-pro kayo, kasama na yung domain, naka-brand sa inyo. Pero sa ngayon, gamitin muna natin yung subdomain ng WebTools. Choose, then palitan natin ng AZ Frame Designs, submit. Yan. Every time dito sa atin, nag-generate siya ng HTTPS. So, click natin yung preview icon. Ayan, nandito na. Yung ginawa natin, medyo maganda na yung title niya. Ganun po. So, yan po yung setup natin. So, ganun lang po kabilis, no? In less than 30 minutes, gawa na yung website. Of course, yung paggawa ng website, katulad sa nakikita nyo ngayon dito, it's just part of your business. And ang website building guide na tinuro natin ngayon, na pwede nyo gamitin, is part of the sales growth guide ng WebTools. Ang sales growth guide ng WebTools, pag gusto nating mag-start, mag-grow, at saka mag-scale, mag-expand sa ating business online, mahalaga po meron tayong sistema. Ito po yung sistema ng WebTools. So, nag-umpisa tayo sa 3 phases. Plan, convert, and grow. So, dapat nauna mo na yung planning natin bago tayo mag-umpisa mag-promote online. And, of course, while habang nag-grow tayo, nag-develop tayo, we can use yung mga growth tools para to optimize yung ating sales strategy. So, sa ating 3 phases, meron siyang a total of 9 steps. Paano gumawa ng goal na nagmamatch doon sa kailangan ng number 1 customers ninyo. Ano yung mga dapat nating audience na nangangailangan ng inyong product, service, or program? And anong solution na dapat nilang malaman? So, dapat nagmamatch yun. Kasi mahirap naman yung solution is iba doon sa pangangailangan ng inyong audience. So, dapat alamin natin yan. Then, once na meron kayo ng foundation, which is planning, it's time to start converting customers. So, that's the time na we create content. Ang content na ilalagay natin sa step 4 is based sa step 3, the solution. And gagawa tayo ng website na based dun sa content na hinanda natin. And that's the time we have to create a client acquisition strategy to get leads, prospect, and clients. So kung meron na tayo nito, may contact list na tayo, meron na tayong leads, prospect at saka clients, so pwede natin sila i-invite to become subscribers. No? Para itong part na step 7, this is the part na kung saan you can get predictable sales sa inyong business. Kasi meron na kayong subscription. Just imagine, meron kayong 100 subscribers na nag-subscribe sa inyo every month. No? Meron kayong income every month. Predictable sales. Then, para mag-grow ito, kailangan natin meron tayong referral system. No? Inviting existing customers, no? Para maging subscribers. And of course, para mag-expand, no? Mag-continue yung ating growth ng business, kailangan natin ng growth engine.
So itong dapat na ilagay na natin yung mga tools about mga financial and management tool, mga CRM, unti-unti na natin integrate doon sa ating system para hindi lahat ng mga gawain is tayong gumagawa. Ang technology ay nakakatulong para i-automate, no, yung ating mga usual tasks sa ating pagnenegosyo. So ito po yung total sales growth guide natin. Na kung gusto niyo malaman kung ano yung sales growth guide natin, you can book a call. Free lang po yung pag-book ng call. So para malaman ninyo, ang goal natin sa free strategy session natin dito is malaman ninyo ano ang steps na dapat yung gawin para sa inyong sales strategy. It's free. So just download lang po yung guide na makukuha nyo dito sa site na to, website inminutes.webmaster site. Sign up lang po kayo dito. And makakatanggap kayo ng email na kung saan nandoon yung booking link para to sign up. Yeah. Okay? And one more thing, no? Kung dito para at least malaman nyo yung kahalaga ng website. Ang ano yung missing link pag nagpo-promote tayo online? Obserbahan natin. Kung gusto natin mag-promote ng ating business online para ipakita yung ating offer, whether it's product, service, or information, doon sa ating mga potential customers, anong ginagawa natin usually traditionally? So halimbawa, dati, pag nagpo-promote tayo, pupunta tayo sa exhibit, tumalabas tayo, pero ngayon, Facebook na lang, pupunta tayo sa facebook.com para mag-promote ng ating products. Dati, para kung gusto natin maghanap ng mga information, pupunta tayo sa library. Ngayon, Google search, google.com. Then, kung stress tayo, gusto natin mag-unwind, pupunta tayo sa mga mall, sa cinemas para manood. Pero ngayon, Netflix na lang, netflix.com. Itong mga .com na pinakita ko ngayon dito sa inyo are websites. Websites are just links ng information ng inyong business, ng inyong offer, ng inyong product, service, or program. So, whatever technology na gagamitin ninyo, whether AI, tools, marketing tools, automation tools, dapat nakafocus lahat iyon doon sa website ninyo. Bakit? Ang website po ninyo, yun po ang store ninyo online. Ang website po ninyo, yun po yung office ng inyong business online. Dapat nandoon nakasenter lahat ng activities. Okay? So, just imagine, kung meron kayong sariling store na ang pangalan is yourname.com, iba ang dating. Para kayo ka-level ni facebook.com, google.com, and netflix.com. Dapat meron kayong ganon na sariling website sa internet. Okay? Then, kaya tayo, para makastart kayo kaagad, meron tayong special offer na check nyo po kung gusto nyo subukan. Meron tayong WebTools Pro na kung saan may kasamang AI, 6,888 per year. Okay? So may kasama na siyang yourname.com. Punta lang kayo sa link na to para malaman ang details ng binigay natin dito. Kung kayo makakapag-subscribe dito, okay, later on is coming soon po, is magkakaroon po tayo ng Website Builder AI. Enhanced version ng tinuro natin ngayon, yung dinemo natin. Ang ginagawa natin ngayon is manually natin na iniisa yung mga headline, caption, text. Dito sa feature na to, 3 steps na po, in less than 1 minute or 5 minutes, gawa na po yung website. So ilalagay nyo lang yung industry, ilalagay nyo lang yung pangalan ng inyong website, and the AI na ang gagawa ng website. Example na ginawa namin, no, demo. So may counting fine-tuning pa. No? Yun, ito. Pag-run ng 3 steps, gawa na yung title, yung menu, yung call to action, headline, caption, images. Another example, gawa na yung header, yung logo, yung headline, caption, and mga images. And magiging kasama na rin, no? Mag-avail kayo ng ating offer ngayon. No? So, magiging kasama na rin sa inyo in the future, no? Coming soon natin na
e-commerce. Hindi nyo na kailangan mag-subscribe monthly. Dito po, yearly po ang subscription, which is 6,880 lang po. So, with that,